Good morning, everyone. Mayong buntag sa tanan. Wala pa ako banhog, gamay pa lang ta, but praise God because this is the day that the Lord has made and we will rejoice. Maglipay ta and then we will worship Him today. Kamusta man ang inyong week? Okay ba? Amen. Praise God, no? Si Maricel, recover na. Uso gidron ang kuan. Uso karon ang, unsay tawag ani, sakit. Kay dito sa tibong ko dapit, wala ko ng report, kaya ako mga tao nangasakit. Kipangbubuog sipon, puli-puli lang pangabsent. Kay digit kaya, no, magihutoy. But, salamat ta sa Ginoo kay God has sustained us. Gihatagan ta niya good health. Kunya mga blessings. Amen ba? Nakadawat ba tag mga blessings from the Lord? Mapalag sa we forget kay ang blessing regular naman. Dapat di kita makalimot to give thanks to God. Pasalamat ta permi because ingon ni Jesus, di ba ang life is more than food? Dapat nga makamatata, yan, good health, niya, maayo ang atong, everything in us is good. Pasalamat yun ta sa Ginoo. Even if it is not, pasalamat ta sa Ginoo nga naman because every day is a gift from God. Kanang life itself ba? Ang kinabuhi is worth nga pasalamatan nato sa Ginoo. So again, welcome everyone, and then we praise God for this wonderful week. Kinsa may na birthday? Na ba birthday? Nag-celebrate last week? Wala? Unsa gani ron? September 1, wala na ita. 0. No? Pero so, praise God, no? And then, karon nga time, ato na lang ning iandam ang atong mga kasing-kasing o ang atong hearts and mind as we worship the Lord. Yeah, we will read our meditation responsibly. I ask everyone, manindog ta. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. He protects all his bones, not one of them will be broken. Blessed are those who have regard for the weak. The Lord delivers them in times of trouble. Whoever is generous to the poor lends to the Lord, and He will repay him for his deed. The Lord protects and preserves them. They are counted among the blessed. In the land He does not give them over to the desire of their foes. The Lord sustains them on their sick bed and restores them from their bed of illness. Let us pray. Almighty God and Heavenly Father, we are so grateful to you, O Lord, for bringing us together today and giving us this freedom to worship you and to give glory and honor to you. Thank you, Lord, for the many blessings that you have given to us. We are so grateful, O Lord. Thank you for sustaining us from harm and evil, from our needs, keeping us away from temptation, and keeping our family together. Lord, as we come and worship you today, we pray, Lord, that your Holy Spirit would be with us. Lord, touch our hearts and minds and speak to us today through your word. May your anointing be with Pastor Sam as he shares the message today. We
Thank you, O God, and we praise you and we give glory and honor to you. In Jesus' name, Amen. Let us now continue to worship the Lord by singing our song of praise. Yes, Lord Jesus. My Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Yes, Lord. Yes, Father. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. You're my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the works of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the works of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Salamat, Lord, sa pagdating mo Yes promise. to the promise I have Bless in you. Thank you, you. Father. Yes, O Lord Jesus. Yes, O God. Hallelujah. Nothing compares, O God. Dayon ta, worship the Lord. Let's sing another song Thank you to for our this God. wonderful day. At tuling ihatag sa iya. Thank you for bringing Ang us pasalamat. here, O Lord. Thank you for guiding our steps, O Lord, to worship you today. Purify my
my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold. Forgive us, O God. Refiner's fire. Sa ilo ang ilo. My heart's one desire Presensya ka ron. is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Thank you. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin, deep within. Refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Help us, Lord, to do your will, Lord. Enable us, O God. Hallelujah. Padayon ta sa pag-worship sa atong Ginoo, pinaagi sa pag-ampo ato siyang pasalamatan, mangayo tagpasaylo sa atong mga kalapasan ug naamantay na bantayan o panagsanatay na himo nga wala makapahimuot kaniya. Let us take this time to ask for forgiveness and let us ask the Lord to continue to bless us. Katong na ay mga ginaampo pa, ginapangayo, ngayo sa Ginoo. Ask Him kung sa'y dapat nimong himuon to see the things na gusto niya ihatag sa imo. So let us take this time, bow down our heads and worship Him through our prayers. Let us pray.
Amahan namo nga naa sa langit, balaanon ang imong ngalan. Ang imong gingharian moabot dinhi kanamo, ug ang imong kabubuton mao'y matuman dinhi sa yuta, maingon man sa langit. Salamat Lord, aning adlaw nga imo minggi dala dinhi aron kami makasimba o makadayeg kanimo. Salamat Lord sa imong pagbantay kanamo kadtong mangaging mga adlaw. Salamat sa imong protection, O Lord. Thank you for keeping us away from harm and evil. Katong among mga igsuon nga nag-drive, thank you for keeping them away from accidents. Lord, we are so grateful sa imo. Dako kayo ang among pasalamat, Lord. Bisan pa sa kinabuhi namo, Lord, na imo ming ginapamata kada adlaw. Amahan, ikaw lang ang nahibalo unsa ang among kaugmaon. So among ginasangat ang ugma kanimo, O Lord, ug among ginapangayo ang imong panalangin matag adlaw. Lord, ikaw lang makakita sa mga mulo sa imong katawhan, unsay ilahang ginaampo pa diha kanimo. Lord, kami tanan na adinhi sa imong presensya, pangamuyo, Lord. Ihatag kanamo ang panalangin, Lord, aron kami hingpit ug malipayon sa among kinabuhi diri sa kalibutan. Those, O Lord, sa among mga igsuon nga kinahanglan og trabaho, may you give them work. Those who need contracts, give them contracts. Lord, provide our needs. Thank you, Lord, kay imo minggi ayo sa among mga balatian. Lord, we commit to you our lives. Imo kaming magmalipayon ugan sa among pamilya, sa among banay. We pray, dear Father, for the Christians around the world who are suffering. We pray that you send your angels aron sila, Lord, tabangan. Katong naa sa gira sa Gaza, karon, Lord, na napoy gira sa Lebanon, sa Hezbollah against your people, the Israelites. May your power, O Lord, be shown through these people, kaya ikaw may nagpili sa ila. Lord, ang imong kaliwat gikan diha sa Israelite, but thank you, by the power of your blood, kami tanan mahiusa na diha sa imuha. Thank you for healing the sick. We pray for people sa Ukraine. Lord, hinaot unta nga kaning gira dili mahitabo sa among nasod. Save us, O God. Tabangi kami. Give us a good leader. Kay sometimes among na-observe, O Lord, nga ang dagan sa politiko murag nagtunga-tunga na sila, nagbulag-bulag na sila.
we pray that for your intervention, O Lord. Ayaw pasagdi ang imong mga katawhan nga naa dinhi sa Pilipinas. Kay kami, Lord, simba og dayon kanimo, nagasalig kami, Lord, na ang imong saan ikaw ang magbutang og leader namo. Kung Lord, ikaw may nakakita sa tanan, kami, Lord, panagsa ang among madunggan kulang, ang among nasabtan dili, Lord, kompleto. So kaning tanan, Lord, amo ning i-commit sa imuha, amo ning isangat sa imuhang trono. Tabangi kami, Lord, mga Pilipino. Tabangi, Lord. Salamat, Lord, kay imo ming gina-providean sa among needs. We continue, O Lord, to trust you. Karon, Lord, sa among pag-worship, we pray that you anoint Pastor Sean as he will share to us the message today. Continue, Lord, to let your Holy Spirit work in each and every one of us. Ug tabangin mi, Lord, na kami, every day of our lives, we will walk by the Spirit. Salamat, Lord, sa imong kaayo sa among kinabuhi ug ang imong panalangin, Lord, magkauban ka namo karon sa among pagpaminaw sa imong pulong. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Ang lingkod ta, atong i-prepare our hearts and minds na i-share na message ni Pastor Sam. Ay buntag sa tanan, no? Praise the Lord for this sunny day. Ganiha medyo dagom. So may na lang wala ni ulan. Kamusta ba ang tanan? I hope no walay nagkasakit sa tuwa kung naman naulian na. Let us trust in the Lord always, no, sa tanang season sa kinabuhi. Kung naman tayo pagsulay, na ay financial need, na tayo ginaapas, na atay gibati sa itong panglawas, ato lang siyang i-pray sa Ginoo, ato itugyan sa Ginoo. Kunya, let's be sensitive of God's provision sa atong kinabuhi. Amen? Amen. Ang akong i-share karon nga message is taken from the book of Nehemiah, no, sa Old Testament. Kani siya, it's a story of being blessed and he became a blessing, no? That's in the book of Nehemiah chapter 2 verses 1 to 9. Kinsa ba sa inyo hadiri, labi na sa mga adults na kanang naman ay time nga lingaw-lingaw lang imong kinabuhi, di ba? Yan na po time mabot ka sa seryoso. Mga mausap na imong pangunahuna ba? Kung saan nakapausap sa inyo, ha? Nga ni seryoso mong kalit katong naganag bayro nun, kung naganag anak kung sa ba? Kung ni-graduate na ka, gipahawa na ka sa iyong balay, kaya manarbaho na ka, sa may nakapaseryoso sa inyo ha sa iyong kinabuhi. Sometimes, it's something imong makita. Sometimes, it's something imong ma-experience sa imong kinabuhi o sa kinabuhi sa ubang tao. Tama ba? Kung gamay pa, katong sa unang panahon, magdulag ng taga-anay, satong, dagandagan, sa kagbangga, pero pag manarbaho na ka, lisod man day mangitag kwarta, no? So mas seryoso ka. Di man day ani kadali, ang allowance sila niya laag, no? But there are really lahi pag inang point nga na seryoso ka, lahi pag inang point nga nagkaroon ka og sense of purpose or purpose and calling. Ini mong katapad purpose. Lahi nang nakay giapas, lahi nang nakay need. Lahi nang nakay purpose. Pag nakay purpose sa imong kinabuhi, nakay padulngan. Kung nakay padulngan, nakay plano. You can say yes to certain things and you can also say no sa ubang butang. Pananglitan, kung muadto ka og dagat, kung sa man imong ibutang sa bag, magbutang kag jacket, dili. Magbutang kag jacket, pag usa ka kag bukid. Tama mali. Pag butang dagat, butang kag pang picnic, lingkuranan, pang sugba, sunblock, or shades, di ba? Sunglasses. Kaya dili makapadulong. Mao na ang purpose.
Purpose in life determines where you are going. And it also determines unsay buhaton nimo karon. Night times again nga happy-happy, night times nga moseryoso. So mao na tong tan-awon karon nga story sa Nehemiah. Prophet Nehemiah, to give you a background, other than propeta ni siya, dako siya granggo sa gobyerno. Murag pananglitan, ako ba, pero ili mo ko sa gobyerno ng trabaho. Pastor ko, pero ako'y trabaho, no, sa laing ministry or sa laing kumpanya. Si Nehemiah, anak po ni siya. Propeta ni siya sa Israelites, pero na siya ranggo dito sa iyang deserve nga kingdom. So, mana explore na to karon nga story. So, I invite you, let's prepare now, let's read this. Nehemiah chapter 2, verses 1 to 9. Okay? Verse 2, verse 1. First slide. Kita na. In the month of Nisan, sabay ta, 1, 2, 3, go. In the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was brought for him, I took the wine and gave it to the king. I had not been sad in his presence before. So the king asked me, "Why does your face look so sad when you are not ill? This can be nothing but sadness of the heart." Okay, stop sa tadira. Ang ilang kalendar sa una, dili pa na January, February, March, April, May, June. Gibuhat na siya sa after mga pila na ka hundreds of years after the resurrection of Jesus. Lahi pang calendar ilang gina-follow sa una. So tingnan na kung saan ang month of Nisan, na po yung month of Toyota, dili wa. Wala ko kabalo. Basta Nisan na ilang tawag, dili ni mga Japanese ha. And the 20th year of King Artaxerxes, ika-20th na niya nga reign. Ang presidente sa Pilipinas, 6 years lang. Sila ang hari antod ka mamatay. Muna ang ika-20th year. So, unsa daw? When wine was brought for him, mo ni si Nehemiah, I took the wine and gave it to the king. Unsa may trabaho ni Nehemiah? Wine bearer or cup bearer? Karon ang trabaho tawag na chaser, di ba? Ikaw tigtulog sa baso. Bartender. Pero kana nga posisyon sa una, dako kay na naranggo. Pag mao ni mong posisyon, kabalo mga ano. Kaya sa una, pag na'y kalaban ng hari, makigira pa ka sa hari. Pero wala kay army, pwede mo hiluan iyang giinom. So muna, pag ikaw ang cupbearer, pero bini mo kaatubang ang hari, tanan kauno nag-imnon sa hari, imo sang tilawan. So, mo nang trabaho ni Nehemiah, pag naay imno ng king, iya sa ng tilawan niya. Taon-taon pa rin niya hatag. Pag mukiri gani siya, natilo. So, mo ito itudo na sa hari. Mo nang hari, salig kayo sa imo. Mo nang cupbearer, no? Duol ka sa hari, ang nakalami pag na, tanang tilawan niya, tilawan mo nimo. Ikaw may makauna, di ba? Sana all. So, musor ba ka sa harig baratuhon nga inimnon? Dili na pwede. Kaminos ka sa hari. Mupatilaw ba ka sa harig niluto nga alanganin? Kumplito gina sa rekado. So, ana ang life ni Nehemiah. No? Enjoy mga trabaho dili. Enjoy. Asang hari na ka dito. Unsay kauno na dito, di ba? Pero enjoy na siya ng trabaho. Pero, nikalit siya Makita na to, makalit na siya seryoso taon-taon, no? Kaya nabasa itong verse sa verse 2. The king asked me, "Why does your face look so sad when you are not ill?" Kay sukad sa una po, pag matubang ka sa hari, dili ka pwede mag-atubang na nagbugot. Kabalo mo ng mga job description sa una with pleasing personality. Ano ba, nana? Wala naman na karon. Sa una, pag matubang ka sa hari, with pleasing personality, give ka, nakasmile. King! Dili ka pwede magbugot. Kung magbugot ka, pwede ka ipapreso sa hari. Kung mugot-mugot man ka. Ano ba? Pero napansin sa hari, ano siya? Nani, ano ba, nani, kung nakiproblema sa imong kasing-kasing ba, kaya anong ka nagbugot? No? So, next slide. Basa na to. I was very much afraid, but I said to the king, "May the king live forever. Why should my face not look sad when the city where my ancestors are buried lies in ruins, and its gates have been destroyed by fire?" Verse 4, the king said to me, "What is it you want?" Okay. Kung imagine na nakikatubang ka sa presidente sa Pilipinas, or kanila time, kanilang kaharian, kani si King Artaxerxes, kung yung pinaka-powerful na kingdom.
at that time. So, kag presidente sa United States imong kaatubang no, sa White House. So, ingon ang presidente si mo, ha? Ano man kadasad? Unsay tubag niya? Unsay reason nga siya nagsad siya? Kay ang the city, kung asa siya nagikanan sa Israel, sa Judah, lies in ruins. And its gates have been destroyed by fire. Naugdaw ang gates. So, abre, masikin sila musulod, walay safety sa mga namuyo. Then the king said to me, what is it you want? Pag ang pinakadato, mangutana sa imo, ang pinakadato sa kalibutan, what is it that you want? Sa may tubag nimo. Magunahon na, baka, dili na. House and lot daw. Diretso na tubag. Nanay tubag daw. Tanaw na to si response ni Maya. Alam ka, ang king ngayon si Ma, saan ba niyong gusto? Pinaka-powerful na pa'y kwarta, saan ba niyong gusto? Mura kag tagaan ka ng ATM nga bas pilay sulod, pwede ibutan. Tanaw na to next slide, ha? Next slide, 1, 2, 3, go. Basta na to, 1, 2, 3, go. Then I prayed to the God of heaven. Verse 5, and I answered the king, if it pleases the king, and if your servant has found favor in his sight, let him send me to the city in Judah, where my ancestors are buried, so that I can rebuild it. The first response was to pray. Ampo. Lili ng amo na ni. Kwarta gina solusyon na ni. Ampo na siya, Lord. Mag-ampo sa king ha, paampo sa kay mamina ko sa Ginoo. Ana to dapat nga as Christians. Pag may opportunity, ampo pasalamat nga ampo for ask for direction. Sa ni Lord mo, imo ba ni? Tama ba ni? Naka-opportunity mag-abroad. Kay God ba na? Naka-opportunity mo palit ani ana. Kay God ba na? Ana ba? Pray. No? So, next slide, verse 6. Basta na to, 1, 2, 3, go. Then the king with the queen sitting beside him asked me, how long will your journey take? And when will you get back? It pleased the king to send me, so I set a time. Sa una, wala pa'y bus, wala pa'y aeroplano. So pag wadto kag layo nga lugar, hindi na kay adlaw, hindi na kay semana, bulan. Bulan-bulan pagid na. Tigyong lugaya. Yeah, syempre, amigo naman sila sa king, so na nga yung timeline ng king. Ano sa kong balik? Next year? Kay pangit ako ikapulin mo for the meantime nga wala ka mo, siguro na sa king. So next slide, verse 7. I also said to him, basa na to, if it pleases the king, I may have letters to the governors of Trans-Euphrates, so that they will provide me safe conduct until I arrive in Judah. Verse 8, and may I have a letter to Asa, the keeper of the royal park, so he will give me timber to make beams for the gates of the citadel by the temple and for the city wall and for the residence I occupy. So, unsay solution ni Nehemiah after praying? Mubiyahe siya, number 1. Dugay siya makabalik. Number 2, mangayon siya og timber. Pasulatan niya letter ang in charge. Pa may email o pa may messenger. So, letter. Ang katong in charge siya, forest. Para buhatan niya ang paderang city. Pati po diyahang puyanan. Ang gates, ang citadel. So next slide, last slide, sa verse, and because, 1, 2, 3, go, and because the gracious hand of my God was on me, the king granted my request. So I went to the governors of Trans-Euphrates and gave them the king's letters. The king had also sent army officers and cavalry with me. Amen. So, ang title ani nga message is Blessed to be a Blessing. Ang konteksto ani nga chapter kay ang Israel napildi sila sa gira sa una. 70 years ago, nakigira ang Babylon sa Israel ug napildi sila. Gipanguha sila, gibitbit sa laing lugar. Ang gira sa una ug karon medyo lahi. Ang pinaka-obvious karon ay pusilog missile sa una espadahay. So paraganay gina sa unang paisugay. Lali man ka butang ka sa tubangan. Makaihi siguro sa kadlo. Isog naman talaga, bahala na. Wala na paisugay, panaghanay. Pag mapildi mo, mali may tabo. Other than ang uban sa inyo, imong slave,
ang mapildi, ang strategy sa Babylon, dili mo magpabilin kung asa mo nagpuyo. Biton mo sa laing lugar, o ang ubang lugar nga napildi nila, ila pong isagol. Nga naman, kaya kung magpabilin mo dira, magsabot-sabot mo, pwede mo magrebildi. Pero na yung mga incheck na Indonesian, na Malaysian, magstura nila magkasinabot. Pag-ingon ang Tagalog pa lang, di ba? O Bisaya, pag-ingon bitaw, gibuyan na. So, listen, mag-organize yung rebellion. Pag sagol-sagol, mo na strategy sa Babylon. Pag mapildi na mo ni kadapit, ibalhin na mo ni dito. Katong dito, ibalhin na mo diri niya. Tuyokon gina nila. Unya, katong mga bright sa mga napildi, pangwaon na sa hari. Katong mga bright, siya mo serve sa iyaha. Katong mga gagmay grado, dito mo bulan mo sa init. So pag bright ka, maparehas kay Nehemiah, tubang ka sa hari, no? Tilawan yung pagkaon sa hari, nayayahay na pindili. No? So, mawala siya. Karoon na hitabo, na ay mga kaila si Nehemiah ni balik sa Israel. No? Tanaw to sa next slide. Basa na to sa Nehemiah 1, verse 2-4. Kita, 1, 2, 3, go. Hanani, one of my brothers, came from Judah with some other men. And I questioned them about the Jewish remnant that had survived the exile, and also about Jerusalem. So, kinsa daw yung igsuon nga niadto sa Judah, sa Israel, si Hanani. Yung gipangutaan na sila, unsa may kahimtang dito sa tong dapit, unsa may kahimtang dito sa tong lugar. So, ang gingon ni Hanani kay kani, no? Next slide. They said to me, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and in disgrace. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been burned with fire. When I heard these things, I sat down and wept. Sa verse 4, mauna ang nadunggan ni Prophet Nehemiah nga nausab siya. Kaya hay na nga trabaho, di ba? Relax na, asenso na siguro siya. Pero pagkadungog niya ni nga balita, naluoy itong kaparentihan na itong nanguli. Kaya katong lugar na to, guba ang gate, guba ang pader, anytime pwede sila ma-atake, lisod. Dili sila safe. His heart, what so daw? When I heard these things, I sat down and wept. So na sad si Nehemiah, and probably gigamit ito nga panghitabo sa Ginoo to move Nehemiah to do something for the Israelites, to do something for the people of God. Ang first point na kong gusto i-share is this. No? Basa na to. 1, 2, 3, go. Do what moves your heart. Buhata sa Bisaya pa ang makatandog sa imo kasing-kasing. Kinsa na diri nakatilaog blessing sa ilang life. Ni asenso ka, ni dako imong kita. Amen, no? Praise the Lord. Hayahay na. Kung dati, ang imong kape kay Nescafe stick, 3 in 1. Pwede na twice a day. Kung dati, no, kanang ang birthday, simple ra kaayo. Karon, ikaw pa'y magpautang kay birthday sa ibang tao, joke lang. Kuya, asin na kay ka na, no? Pero, mao ni ang sitwasyon karon, no? Pastor na sa Hinimaya, pwede naman ko siya nagilom-hilom. Okay naman ko diri, bahala mo dira. Pero dili, God moved his heart. Kitang tanan sa itong life, siguro na mo yung gigikanan ng lugar or sitwasyon sa kinabuhi. Siguro pobre yung ginikanan, ikaw ang una ni asenso, o siguro ikaw ang una na kaila kay Jesus, unya bugat sa imong heart nga wa sila kaila kay Jesus. Or siguro bugat sa imong heart nga naigsuon nimo uban na preso or ang mga parente nimo uban wala na ko mag-eskwela. Kana nga kabugaton sa kasing-kasing, gibutang na sa imong heart for you to do something. God wants you to act in faith. To act by faith. To believe in Him. Diba? Abraham believed sa Old Testament, sa Genesis, it was credited to him as righteousness. When God magbutang sa kabugaton sa imong heart, mag-pray ka. Mayuban, pag naikabugaton sa kasing-kasing, ay inom na natin ni. Ayaw, you pray. You seek God. Lord, kung sa may gusto ni mo, buhaton ako. Og na may pabuhat ang Ginoo, sugdi na. So pananglitan yang people ka, gusto ka mo asenso,
bugat ang imong heart nga tabangan imong ginikanan o imong mga parente, God will bless you. Do something now. Mag-study ka. No? Pili kasi yung barkada, okay man ang nakaimigo, pero ayaw patintal, ayaw padala sila ang influence. Kung mahimo, kung nakay leadership ng ability, ikaw mo influence sa ilaha. Ano man ang kinabuhi, di ba? Labi nagnakay personality, you can influence them. So, si Nehemiah, when he heard that, niadto siya sa hari. Pero siya ba ini-initiate sa hari ang mangutana? Wala, ang hari ang nangutana. Pagpangutana sa hari sa yaha, unsa man, what do you want? Unsa may gusto nimo buhaton ako? Unsa ang respond ni Nehemiah? Nehemiah prayed. Then, next slide, no? Pray before you. Basta na ito na, 1, 2, 3, go. Pray before you act. Pag naay opportunity sa kinabuhi, ayaw kalimti ang Ginoo. Ang kwarta makausab na sa tao. Or ang imong connection mausab ka kay amigo naman nimo ni dili mo tagdo ng uban. Dili na siya maayo nga trip. Pray, mag-ampo before you act. No? Ingon dire, maliko na to, no? Tong verse, I was very much afraid. Sa verse 3, but I said to the king, may the king live forever. Why should my face not look sad when the city where my ancestors are buried lies in ruins, and its gates have been destroyed by fire? The king said to me, what is it you want? Pero makita nimo ang attitude ni Nehemiah, maski sad siya, humble gyapon siya nga taon. Sa inyo sa king, may the king live forever. Kani ba ang king ani, dili ni siya Hudyo. Ang religion ani nga hari, dili ni Hudyo. Kani nga time wala pa Christian, ani nga time wala pa si Jesus. Ang religion ani sa una Hudyo, wala pa Muslim, Hudyo lang og ang uban, no? Amo to si religion ani ni King Artaxerxes, pero lahi na sila religion. Pero humble si Nehemiah. Yan na siya, may the king live forever. Kanya, share din niya ang iyahang reason nga ano siya nasad. Pag ingon sa king verse 4, what is it you want? Next slide. Then I prayed to the God of heaven. Prayer is important in the Christian life. Pag na kay kabugaton sa imong heart, gusto ka maimong engineer, madoktor, gusto ka maasenso, manegosyo, pray dayon, Lord, mao ni akong gusto mahitabo, tabangi ko, tagay ko wisdom. Mao ni akong plano. Imposible murag lisod pero tabangi ko, Lord. In Jesus name, amen. Wala imposible sa Ginoo mga igsoon. God is powerful. He owns everything. And He knows the future. Wala pa ta nakaabot ugma, nana siya sa kinatapusan sa panahon and beyond it. That is the God whom we worship. So, pray before you act. Okay? Next, ako gusto i-share is, make a plan, next slide, make a plan and organize. Ingna imong katapad, make a plan. Pag natay gusto ka mo graduate, planuhay mong kinabuhi nga, mag-study ka. Tama mali? O, mag-study ka. Kung gusto ka magtigom, niya napansin nino sa iyong kagulingan, makatiguman ka, pero pag nara sa imuhang ATM, orot man, so pagbuhat og laing ATM, nga dili nimo gunitan ng card, dito itago nimo na, para di nimo pero mo withdraw. No, make a plan. Dapat kabulo ka sa imuhang strength o weakness as a tao. No? Verse 6, basa na to. Then the king with the queen sitting beside him asked me, how long will your journey take? And when will you get back? It pleased the king to send me, so I set a time. Nagbutang siyang time frame. Kung gusto ka mo graduate nga aning edad, kabalo na ka sa buhaton. Mag-set ka og target, mag-set ka og time frame. Verse 7, I also said to him, if it pleases the king, may I have letters to the governors of Trans-Euphrates, so that they will provide me safe conduct until I arrive in Judah. So, sa plan niya, na siya timeline, nagbuhat po siya og letters to write the people in authority. Nga para na siya safe conduct sa mga checkpoint o na siya military kauban kay in kaso na yung mga bandido. No? So na siya plan. So dili
dautan nga magbuhat kag plan, assuming number 1, nga kana nga plan gikan sa imong conviction nga gihatag sa Ginoo. Lahi na magplano-plano ka nga para ra pod sa imong kaugalingon, okay ba na? Pero pag magplan ka nga madato ka, puro lang kwarta imong una walay Ginoo, kapoy kay na. Mabuhat man nimo pero perting kapuya, no? Dagan kag makalaban, basig magselos o basig napakay maapakan ubang tao, pero kanang plan that is blessed by God, wala na siya resistance, wala na problema. In fact, gi-approve sa king ang iyang request. So when God calls you, yun na kay purpose, it starts with something nga imong ma-feel. Mahimo na siyang conviction. You see something and you're convicted to solve it. No? Kung nakay nakita nga na sakit, ga-enjoy ka og mga mutabang sa tao, basig gitawag ka mag-doktor. Kung nakay kanang makita nga building, ganahan kag design, ganahan ka mag masa-masa, basig gitawag ka mag-engineer. Kung lamian ka magluto, ganahan ka mag-abti ka nga tao, okay ra sa mainitan sa kusina, basig pwede ka mag-chef, no? Kung gusto ka mukhaon og lami lang kaon. Pero wala kay trabaho, alisod na, tampay na. Dapat na yun, guys. Kumbaga, kabalo kaon sa imong gifting, kabalo kaon sang need. And that is where the call begins. Pag nakay-calling, you pray, and then you plan. No? Ang tudlo ni Jesus, it's balance. Ingon po ni Jesus, nag-warning po siya ng mag-uul ka sa imong plano. Kaya ni Jesus, tomorrow belongs to God. So ayaw worry. So kung nakay-plano niya, ang imong kinabuhi, wala na sunod sa iyong plano, surrender na sa Ginoo. God will take care of it in His time. Basin lahi ang plan ni God. Sa mga Christian, sensitive ta sa leading ni God. Unsa yang ipabuhat at a moment, sensitive ta sa opportunity, nga kinsa pwede na ito masturya, and more than anything else, mag-pray gud ta. And once klaro ng direction, we plan, we obey, and act by faith, we execute. Amen ba? So, I hope no natay na learn nga principle karon. One of third point to make a plan and to organize. Okay? So, ang kaning tulo ka slides, I don't know kung na-flash today, pero mao na to siya ang katuyahang pag hatag og timeline, paghatag niya letter dito sa Trans-Euphrates nga governor para makaagi sinemayon niya na safe conduct. In closing, ato i-remember nga, when God answers your prayer and the blessing comes, hayahay na ka, lami ng kaon, lami ng inom, relax. Ipasayno na ka sa Ginoo, plasta na tanan. It's now your time to help. Una-una, Lord, kinsa ba imong gusto ipatabang sa ako? Kinsa ba imong ipashare sa gospel sa kuha? Or invite sa church para makapaminaw sa imong pulong, makaila sa imuha? Ibutang Lord sa akong kasing-kasing niya. Tagay kong opportunity, mas storya ni siya nga tao. Yeah, pray ka na in Jesus' name. So may the Lord bless you and may God bless you for the rest of the week. Amen. Praise God, no? Na-bless ba mo? Amen. So, ang importante is na conviction. At times, natay himuon bisag walay conviction, ayaw. Dapat naay ana ba? Mo na. But before you do it, sa daw, pray. On a message today. Pray. Because things dili lang man mahitabo. Nagyo kay himuon. Conviction, prayer, o niya planuhi. Sa atong Kristohanon na kinabuhi, kanang atong pagpatutuo sa atong mga anak, dili na siya nga automatic kay imong gipa-eskwela, imong gihatagag kwarta pambaon, automatic kwan. Di gina si mga tudluan na to. Because
it is when we teach our children na ato na silang ginatabangan. Dili kayo na ibaon. Pag uli gani sa eskwelahan, di gani nato kamustahon. Kamusta? Kung sa'yo na itabo sa eskwelahan. Muna at time sa mga bata, okay ra ni. Okay man si papag mama. Tudluan na to sila to make a plan for their lives. Kay, ang importante, so kamong mga young people, magplano po mo, kay naamoy desire nga tabangan ng inyong ginikanan in the later part of your life, dapat karon pa, ingon ni Pastor sa magplano na mo. Unsay dapat tinuon. So, number 1 yun ng conviction. Second, mag-pray. O niya, ang third, plan and organize. Simple lang ni 3 things nga dapat natong himuon niya. Applicable ni in all aspects sa atong kinabuhi. Karon as Christians, kaning we become a blessing to others. Kamo, when you met Jesus, na-bless ba mo? No? Na-bless mo. Share that blessing. Ayaw nga, kamo lang nga, na-bless na ko, okay na ko, pray nga, makadala mo og tao sa Ginoo para magdaghan ta mag-worship o niya, maupod na yung will ni Lord. Share your blessing, your testimony. Dili lang kay kung muna enjoy na nato ang blessing ni Lord, sige na tag-enjoy it. Isingit po ng Lord, kinsa may akong masyaran para maka-experience po siya sa akong na-experience. Amen? It's not, kanang atong faith, it will not end with us. Dapat, it will continue to grow. Muna ba, apilo na nato sa atong plano kay kita baya, wala baya po. Kita man tanan, wala man ta magtuo nga mailhan na to ang Ginoo the way we know Him now. Muna ako, wapo ko nagtuo, abi na ako kanang kuan simba-simba lang, to Ginoo nga, asig lang, basig mamatay ko, makadtog langit, dili sure, but when we knew the Lord, gi-invite ka sa imong kaila o panagsa ang situation nimo na corner ka ba nga makaila ka sa Ginoo, and now na-experience nimo ang blessing ni Lord. So, i-appel na sa imong plan nga bisag isa ra gud ka pamilya sa iskatuig, kinsa may akong ma-share ang Lord. Ang imong purpose dili dalahon sa simbahan, kundi madala nimo siya sa Ginoo aron ma-experience po niya ang blessing na imong natilawan. Amen? Apilo na to. Actually kami, kami nga pamilya, we responded to the call of God kay diya man mi nagsugod. Puro good mi ng trabaho. And then, na-meet na mo si Lord, among gikinabuhi, ang among na-learn sa Bible. Moto nga niya, abot ang time ni ingon ko, mamatay raputa nga, ingon na ni, dapat atong i-share. Mahuni siya na hitabo ni nga naatay church kay hitabo ko na itong pandemic. Eh, wala itong pandemic, di manggig kumukuhan nga, mag-active lang kong simbahan, ana lang nga kung kuhan niya, continue to share the gospel. Pero kaya nag-pandemic, ang situation is calling us nga, magtapok ka, mag-worship ka, magtinabangay ka. Mauna siya. So, as a family of God, ma-apply na to itong message karon sa Ginoo. Ato gid nang hinumduman na once you have experienced the blessing of the Lord, be a blessing to others. Appeal na ba? It will not end with us. Always on the move ka, pero naapog kaingon nga, uy, basig ka ni ang mailan man na nimo kay magsik na kay Lord. Pareha na, sinihimaya. Wala man to niya gituyo. Pero ang iyang nawang sad,
Nag-serve siya sa king. Na-notice sa king ang difference. Lahi mo nang malipayon ka, lahi po ng seryoso yung naong kay nag-uul ka. Makita na. So, at times, i-appeal na nato sa atong prayer nga, Lord, kinsa man ang akong ma-reach out. Kay, dili man na kay kung gi-bless na ka ni Lord ron, okay na kulapon sa nimo. Karon pa, apilo na nimo sa imuhang plan nga, kinsa man ang imong gusto ma-reach out para matabangan, makaila sa nimo. Dili necessary na dili. Nga, magsugod ka ayong pagsugod og lisod. Sugod og ka ng conviction ba? Kaya ka na manggungay conviction. Tanan na itong ginabuhat, basta na ay conviction, sayon lang na. Amen? Sayon, mulay lisod. Nga naman, na may conviction. Okay na eh. No, ito, nag-sharing mi ganina ni Brother Louie palang sa alanganin nga ani ko. Sige lang, kung unsay conviction mo, ang po as for a sign, nga ang next is plan and organize. Palag sa ang uban sa ato, naarata ba na kulguta sa sigilag plano yung waligin mo. Sigilag huna-huna, waligin mo. Dapat, at times, God wants us to move. Move ba? Move forward. I-redirect man ka ni Lord. Gano'n man, nag-pray naman ka. Na-time nga, dili na to siya makuha nga what so may first na kung imuon. Sige lang. Kung naman ka kag-pray, naman kay conviction. Just move, God will redirect you. No, sa experience ni Brother JR, na siya'y nagpaayo, ginagmay, antod na ilan siya, naanay mga ginapa trabaho sa iya, di na siya magtagtrabaho. Start small, ayaw ng automatic, mangita na yung kang dinagko. Always be willing na magsugod tag ginagmay. Kay si Lord, diha ka niya puniton. Kaya wala tayo gisugdan, sige na tagplano, wala din na yung may tabo. Dapat, ingon si Lord nga, sige na, kay conviction, humana kag-pray, waka kabalon sa imo, just go ahead. Sa mga estudyante, panagsaal, isudaan ni, uy, sige lang lison. Study lang. Kay para dili kay lisod. Nga ang problema diya kay ang pag-study, lisod man. No? Lisod mag-study. Maugyapon na magbasa tag Bible. At times, may ingon nga lisod. Pero ayaw. Because it is only when we put ourselves sa presence ni Lord na madungog na to ang iyahang tingog. Mao na siya mga igsoon. The reason nga kami, we worship with you as a family kita tanan because we wanted you to experience the Lord in your life. Amen? So once na siya, mahimo din ng part na to nga, put it always in our appeal na sa atong plano ba nga kinsa man ang atong tao nga matabangan. Reach out. Kay ani man na siya, the blessing of God mo pour sa imuha. Mura na siya og tubod ba? Katong description ni Jesus nga, whoever drinks the water that I give him, that water will flow from within him, the streams of living water that will lead you to eternal life. Mura na siya og tubod nga kung imong paagason, the more mo kusog ang agas. Imong manggikuan, pero imong pugna ng tubod, naiuban mo undang o agas. Mao na siya nga ang kung ato kag bukid na ay tubod ila lang padakan, suksukan ila nagtubo, hantod na mo kusog. Kusog na siya. Dili din na siya butang nga gripo, kay kung imo nang saradan, posible na mo undang. The same principle gyapon na sa blessing ni Lord. Naka-experience ta. Amen? Atong i-flow to other people. Kinsa man.
Pangayo po, apilon gina nimo sa imong plan and organize. Kinsa man ako ma-reach out. Kinsa man ako anak, sa una, somebody brought us to Christ. Karon, ikaw na po ang magdalag someone to Jesus. Amen? Apilo na to na sa atong plano because kaning share sa to ni Pastor Sam karon is rebuilding actually Jerusalem. Apil na ang temple of God. Kani siya. Ang burden ni Lord is to rebuild the gates. Mauro man to. Si Nehemiah, Lord, maghimo sa ko Lord, kay naguba na tong among syudad. Kay tanang Israel sa una, naka-fence man na. Actually, dugay sila na pildi sa gira tungod sa ilang fence. So, naguba tanan, including ang gate, ang burden ng gihatag kang Nehemiah to rebuild the gate, to rebuild the wall, na maghimo siyang balay. Kabalo mo, God again, use somebody else after kang Nehemiah, ipaadto na po dito ang mission to rebuild the temple of God. Progressive na. Succession na siya. God bless you. Praise God. It's your turn now na i-appeal ninyo sa inyo. Bakit sa man ang akong ma-reach out? God may not answer you today, but once na agad na siya, dali ranin mo dahil ma-recognize. Mauna ni. Excited ka. Tatagkag time. Because things do not just happen kung wala po tayo action. I-appeal na to ba? Appeal na sa atong activity everyday. In fact, ako nag-pray na po ko, Lord, wala na po Bible study karon. Na-busy man po ko. But, kung sa may imuhang plan, i-commit ko lang ni sa imuhang. So, ani lang ba, Lord? Oh, you want me to praise God no? Kay si Pastor Landin, continue naman tong iyahang unyang hapon ako po yung preach dito. Praise God kay nanganak na ang atong church. So, ang tatanan. It's not because na-experience naman to ang blessing, kita na po yung channel to other people. Apilo na to na sa atong planning. Amen? Praise God. No? So, this time, let us all nindugta atong kantahon ng atong song of response. Thank you, Lord. Ikaw ang akong isaligan sa tanan ako nasuliran, ikaw nakatabang. Ikaw ang akong hinahanglan, kay ikaw ang among Diyos na gamhanan. Ikaw ang akong isaligan sa tanan ako nasuliran, ikaw nakatabang. Yes, Lord. Ikaw ang akong hinahanglan, kay ikaw ang akong Diyos na gamhanan. Pagkalilog na mula sa ngalan mo, Kristo, hinahanglan ko, anak kanino. Pagkalindot na mulaik sa ngalan mo, Kristo, walay kahadlo kong kabalakan. Bisan wala ko ang problema, basta basta ikaw
Salamat, Lord. Thank you. Ikaw na ka namin. Hallelujah. Ikaw, Lord, na natatagbo sa Praise thy mga name. pangailangan mo. Thank you. Ikaw ang muli sa ligan, sa panala ko ang suliran, ikaw nagatabang, ikaw ang aking kinahanglan, kay ikaw ang among Diyos na gamhanan. Pagkanindot ka mo dahil sa ngalan mo Kristo, tanang kikinahanglan ko, anak kanimo. Pagkanindot ka mo dahil sa ngalan mo Kristo, wanay kahadlo kong kabalakan. Bisan wala to ang problema, basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo, anak. Yes, Lord. Kahadlo kong kabalakan, bisan wala to ang problema, basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo, anak. Basta naalang ka, Lord, sa mga. Thank you. Salamat, Lord. Salamat. Hallelujah. Amahan namo nga naa sa langit, Diyos nga gamhanan ug labaw sa tanan. Salamat, Lord, sa imong mensahe karon nga nag-remind sa amo that conviction gikan na sa imo, Lord. Kanang dunay kuhans instruction sa among kasing-kasing nga amo ning himuon. Lord, thank you nga imo ming gi-remind na kanang conviction is from the Lord. Tabangi mi, Lord, nga mag-ampo kanunay aron kami maggiyahan sa dapat namong himuon, o Lord, tabangi mi aron makahimo mi plano sa imong gusto nga mahitabo sa among kinabuhi. Allow your people, Lord, na makadala sila og lain nga mga tao nga karniro nga nagapangita sa imo. Karniro, Lord, nga nasaag. I pray nga gamiton nimo sila na adin, Lord, because I know, O God, nga ang kapalitan na is overflowing blessing. Lord, we pray that you bless your people who are here. Tabangi ang mga estudyante that they can finish their studies because na kabalo na sila how to make a plan and how to organize. Bless your people, O Lord. Salamat, O God, sa tanan nimo kaayo. And as we depart from this place, nag-pray me for protection. Keep us away from harm and evil. Now may the love of God, the peace of our Lord Jesus Christ, and the power of the Holy Spirit be with you now and always. Amen and amen. Lingkod sa ta or some announcement. Maayong adlaw sa atong tanan. Praise the Lord for the wonderful message from the Lord through our pastors. Okay. So I would like to thank the family of Piadupo for kanang consistently na nagadala gyud og flowers. Kita nimo natay mga fresh flowers every Sunday. So katong gusto kanabang namoy birthdays, anniversaries, o namoy mga personal milestones, so kasi gusto mo mag-donate og flowers, pwede ra pod apilon nito sa baba. Then okay na kaayo, no? So praise the Lord for that, no?
So, ang ako po is, since September, month of September is a Children's Month, in relation to this coming Sunday, si Pastor Dave man ang ato ang preacher di Sunday, no? Kay every 5th Sunday of the month, iyahagid na, no? So, actually, pag wala namin we are preparing our sons to preach, no? Basig sunod si Doc Simon na mo preach diri. Actually, my sons are all preachers, no? They are evangelists. When you say evangelist, mag-share na gospel, no? Anytime, no? In season and out of season, dili lang ng time mga ganahan ka mag-share, but bisag dili ka ganahan, if there is an opportunity for you to share, sayang, no? If you are in the business, no, like sila ni Louis o di Chesa, bisag dili ka gaganahan mag-negosyo, but musulti, but na opportunity, musulti jud ka, di ba? Mo approach ko kag tao. In the same manner, ana pod ang work of the Lord. No, dili nang ganagana rata mo simba, ganagana rata mo ani diri mo volunteer, ganagana ra pag maayo ang lawas, no? So pasabot ana bisag naglahi atong lawas po kaya pa nato butindog, mubarog, mo worship sa Ginoo. Please do come, no? So balita, no? Since September is a month, Children's Month, so we will have a celebration this coming Sunday, meaning magpatlak ta, and I will prepare something for the kids, including the youth. Kadtong gina-memorize nila diri in front, apilto sila sa ato ang trivia, apilto sa natay mga activity, dili lang mga bata together, it's a kalatanan ni siya, nga lulo, say, magdala kanang sila ni Emily magdala o katong iyahang auntie ba to nimo, Emily? O auntie ni Marvin. So please bring with you. So it's going to be a potluck. Those who cannot bring food, mangyo lang ko to help me prepare. Meaning, kasi ganahan ay magluto dire, na ay lutuon ang pagluto ragyon, no? Ang to be honest with you, hapit ako mag-60, though the spirit is willing but the body is weak, no? Ma-feel na yun ako ang paka-60, no? Gamay na lang, 16 ako. So I need help to do the cooking, the cleaning, the preparation. So more na siya, no? Since we are a body of Christ, we have different functions. So please do come kung asa mo nga area. Gusto na ako malinis ni before Sunday. Diri o. Eh, it should be kanabang naay mga tables ngay pamutang diri. It should be dili lang na sa mahimong Children's Sunday, but at the same time it's a family day for us. So when was the last time that we gather as a family? When was that? February, no? February, right? So February, March, April, May, June, July, August, September. So that is more than 7 months. So it's about time na magkamustahay ta. No, this is the time to kanabang namunsarata sa kinabuhi na atay mga questions related to our family of life, what's going on, naunsarata nitubo bata o basig nahimot ang tikoy. Kabulo mo ang tikoy? Kanang pangutanong ka, Brad, kumusta naman ka? Maura gihapon. Ano? Tikoy ba mo? Ha? Ano? O bonsai. Ang bonsai manggod, gibutang lang siyang pot. So wala na opportunity to grow niya. Ang tagiya pag yun sa bonsai, kaya ikat-kat pag yun. So wala gid siya, no? Dili tatama bonsai o tikoy, no? So dapat mo grow yun ta in the Lord. So ang among memory verse dito sa mga bata, kindly memorize with them. It's found in Proverbs 16 verse 9. No? It says, ano sama to? Ha? Kabalo mo anang Proverbs 16:9? Ha? The hearts of a man plans, but the Lord establishes his steps. Bisa pag-usa ka maayo atong plano, but not according to His will, dili ka bubuton niya, i-redirect yuta niya, no? Kay kung
plano ni Himaya, dili dito kabuton sa Ginoo, dili dito ma-materialize, no? Kung dili pa day time, dili day sa iya ha, i-rebuild, no? Just like King David, gusto niya mag-build o temple, pero wala siya gitugot because his hands are kanang, daghang siya gipatay. It was during the time of Solomon nga nahitabo yun na, no? Though he has the desire to build a temple, but dito yun sa panahon yun ni Solomon na hitabo dito. So natin mga plano, yes, ang dami nating mga plano nga maayo, pero dili gani na tugma sa will sa Ginoo, dili gani may tabo. So kaning ato ang place of worship o yun plano na mo sa Ginoo. Sa tinuod lang, while listening to Pastor ganina, Pastor Lee, nga first is Nehemiah went back to the city of Judah to build the wall. Murag na-relate po nako mga nato nga when we first gather katong during the pandemic time nga mag-gather na tagbalik, no? Unsa may gihimo, unsa may gipa-impress ni Pastor Lee sa iyaha is to close the gate sa tawag ka na atong pader. Wala mi kwarta, we go back to the Lord, we kneel before the Lord. Wala mi kwarta. Sa man, ay ni kalit lang o park diri gabi ana sa then mamina kay bisita nga. Tay man kay bawal pa biya to bisita no. Inabawalan biya to mga balay-balay kay para dili magkatakod-takod ba. Iko wala. But there was this couple who sent by God para mabalit na to ni usa ni kundulin. Mahal biya pud na no. First is gi-close na mo ni siya. So ana na siya. We go back to the Lord, we knelt before the Lord. Gasig amo lang tong plano nga we continue to gather here in worshiping the Lord. Kay basi og dili day happy ang Ginoo, dili day diri. Or basig dili pud niya kabubuton nga magsimba ta diri or mag-gather ta as a church. So balik kita sa Ginoo. Ha? So mana kana bang nalipay yung ko after ganina sa message pa nga reminding me na though we have plans, pag dili na to i-commit sa Ginoo, bound to failure yun na siya. So, this Sunday, I'm going to kanang maghimo ko sa ato ang dito sa Messenger, maghimo ko dito og communication or information. This Sunday, it will be a family Sunday. Okay ba na sa inyo? Amen? O, basig na may gusto pang gifts or pang prizes, let me know para may muan na to o ganang additional na to mga games. Amen? O basig na family is going to present a song. Manganta ba mo? Mag-memory verse ba mo? Okay po na siya. Or a family nga mag-testimony or individual nga mag-testimony. Please do inform me. Okay? So after this, pangapita. God bless us. Karong October natin story namin ni Nice na